Magandang araw po sa inyong lahat and welcome to our YouTube channel. This is Senyora Inday and kasama ko po ngayon si Dr. T sa aming YouTube channel, Dr. T and Senyora Inday. So may bago po tayo magandang topic ngayon na i-discuss sa aming YouTube channel kung saan magdi-discuss po kami ng iba't ibang klase po ng mga herbal medicine. Pero disclaimer lang po, ito po mga herbal medicine na i-discuss po namin dito ay hindi po ito applicable sa lahat. Kailangan po muna ninyong kumonsulta sa inyong mga doktor at sa mga specialist na nakakaalam po ng tamang halaman na inyo pong i-take kasi marami po kasi mga halaman sa atin sa Pilipinas na ipapakita po namin dito sa video namin na kaparehas pero magkaiba po pala. So bago po ninyo i-take, kumonsulta muna po kayo kung talagang ito nga po ba yung halaman na inyo pong i-take or gagamitin kasi baka po instead na gumaling kayo, mapahamak po kayo. So, yun lang po ang aming concern ni Dr. T. Pero talaga pong marami pong mga herbal plants na nakakatulong po ngayon, Dr. T. Isa na po dito yung i-discuss natin ngayon na wild coffee. Dr. T, ano po ba yung wild coffee? Ano po ba yung mga benepisyo na may ibigay po nito sa katawan ng tao? Unang-una, yung pangalan na wild coffee, it doesn't mean na coffee siya, na pwede mong i-substitute sa coffee o kaya ang coffee, magkaiba. Tinawag lang na wild coffee kasi yung leaves niya, tsaka yung, kasi siya, para siyang coffee tree. Medyo pandak din siya, malalaki din yung mga roots niya, matigas din ang kahoy pagka nag-mature. At yung mga Indian, siguro ginagamit din ito na parang yung coffee species dito, yung wild coffee species. Kaya doon nagmula yung tawag sa English na wild coffee. Yung ipapakita natin sa video na nakunan mo dyan sa Hong Kong Herbal Garden ay Psychotria asiatica. At ito ay iba sa coffea. Yung coffee talaga, yan ay coffea. Coffea arabica, coffea brasiliensis, coffea javanensis. Magkaiba yan. Okay? At thank you for saying na hindi lahat ng plants, dahil nakita mo yung picture, yun na yun. Huwag kayong magtiwala sa just visual. Ang Psychotria asiatica, itong kinunan mo, ay beneficial sa tatlong mga bagay o nakakatulong siya sa tatlong bagay. Unang-una, siya ay napakagaling na diaphoretic. Meaning, pag gumawa ka unang-una pala, sabihin ko, ng active ingredient dito ay yung roots. So, yung roots, dinidikdik at ginagawang tsaa. Okay? At yung tsaa na yan, pwedeng ipaligo kung may fever ang bata or pwede rin siyang inumin. Iniinom yan pagka karamihan yung tinatawag na merong fever and chills. Ang tawag ng mga British Old English dyan, yung ague. Ague, A-G-U-E, ague. Pag ang karamihan dyan ay galing sa malaria. Kasi di ba yung mga British nagpunta sa Asia, nagpunta sa iba-ibang lugar, nakagat sila ng lamok na may dalang malaria, hindi sila immune. So nagkaroon sila ng fever at ginagamot naman sila ng mga native. Dito ay matagal nang ginagamit yan sa Iran, sa India, at saka sa Asia, sa China. At saka dito naman yung mga Native American sa Florida, mga mainit na lugar sa US na tumutubo yan. Yan ang wild coffee, ang Psychotria asiatica. Dito ay Psychotria floridanensis kasi siyempre ibang species, pero pareho rin na plant yan. At yan ay nabanggit ko nga, ginagamit siya sa fever. Maganda siyang pampabukas ng skin pores, so lalabas yung init. So dahil bumubukas ang skin pores, nandyan yung pangalawang gamit niya, which is magaling siyang detoxification. At saka parang nire-relieve niya yung filtering ng kidney. Kasi yung kidney natin, taga-filter yan ng mga toxic substances, ng mga byproducts ng kinain natin o gamot. Ganun din siya, nilalabas niya through the skin. So, dahil doon, magaling siya, nasubukan siya sa mga hangover. Kaya basta yung masama ang pakiramdam, bawa may sakit, masama ang pakiramdam, parang nahihilo, o
o kaya parang may fatigue, nakakatulong siya. Kasi nga, nilalabas niya yung waste product. Kasi yan isa sa maganda sa pag may hangover ka, mailabas mo yung byproduct ng alcohol at yung kinain mo. Ang pangatlong gamit niya ay magaling siya sa bleeding. Okay, lalo na sa mga babae na maanong regla, masakit at saka may dysmenorrhea po. Oo, menorrhagia at dysmenorrhea, yung regla na masyadong malakas at nagiging anemic, nakakatulong yan. Pag inom ng tea niyan ay nakakatulong. At saka nakakatulong din siya sa pain, sa yung may dysmenorrhea, yun may pain. Menorrhagia, yung very heavy menstruation. So yun ang tatlong gamit niyan. At ang active ingredients yan ay yung roots. Tapos papakita mo nga sa video ko anong itsura nitong wild coffee o itong Psychotria asiatica. Marami po salamat, Dr. T. Talaga pong marami po kami mga herbal medicine na i-discuss dito. Kasama po natin si Dr. T. Kaya huwag niyo pong kakalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel na po ma-notify kayo sa lahat po ng aming mga i-discuss. At meron po kaming description sa baba at pwede po ninyong basahin ang mga iba pang benepisyo at kung hindi po kayo nalinawan sa discussion namin ni Dr. T, nandyan po lahat sa description ang benepisyo at magiging tulong nito sa katawan ng tao. Maraming pong salamat, Dr. T. You're welcome. And God bless at salamat po sa lahat ating mga subscribers sa patuloy na pagsuporta ninyo sa aming YouTube channel. Please support our channel. Thank you.